3 taon na ang nakalipas mula noong gabing yun. Isang gabi ng ligaya, isang gabi ng pagkalimot. Para kay Adrian Velasco, ang batang CEO ng Velasco Industries, isa lang iyon sa mga gabing hindi niya na binalikan. Isang gabi ng kasalanang hindi sinasadya. Isang pangyayaring ibinaon niya na sa nakaraan hanggang sa dumating siya. "Sir, eto po ang bago nating sekretarya." Anunsyo ng HR manager habang nakatayo sa harapan niya ang isang pamilyar na babae. Hindi lang ang presensya nito ang nagpatigil sa mundo ni Adrian, kundi ang 3 munting anghel na kanyang kasama. 3 paslit na may mga matang tulad ng sa kanya. Nanlamig ang buong katawan niya. Muntik niya nang malaglag ang hawak na ballpen. Triplets? Halos malaglag siya sa kinauupuan nang makita ang mga bata. Ngumiti ang babae. Ngiti ng tapang na may halong pait. "Oo sir, triplets, at ikaw ang ama nila." Sa edad na 28, si Adrian Velasco ay isa ng sikat sa mundo ng negosyo. Siya ang CEO ng Velasco's Industries, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, tigapagmana ng yaman, at kilala sa kanyang matalas na pag-iisip pagdating sa negosyo. Pero bukod sa talino, hindi rin matatawaran ang kanyang kakisigan. Matangkad, matipuno, at may tindig na kayang humarap sa sinumang nasa boardroom. Sa umaga, siya ang seryosong negosyante na may suot na mamahaling suit. Nakasakay sa kanyang itim na sports car at may sekretaryang laging nakaalalay sa kanya. Sa gabi, siya ang Adrian Velasco na laman ng exclusive clubs. May kasamang mga kaibigan na kasing yaman niya at madalas pinag-uusapan ng media dahil sa kanyang magarang pamumuhay. "Pre, next week nasa Hong Kong tayo. May yacht party si Winston. Sasama ka ba?" Tanong ni Lucas, ang matalik niyang kaibigan at business partner. Ngumisi si Adrian habang hawak ang isang basong whiskey sa private lounge na madalas nilang tambayan. "Alam mo namang hindi ako tumatanggi sa ganyang imbitasyon." Nakangiting wika ni Adrian. Napangisi si Lucas. "Ganoon pa rin. Dati kang babaero. Ngayon mas lumala." Natatawang wika ni Lucas. Napailing si Adrian. "Buhay ko to pre. Wala akong obligasyong intindihin kaya naman magagawa ko ang lahat ng gusto ko." Sambit niya at baka sa boses niya ang pagmamalaki. Pagka-uwi ni Adrian mula sa isang exclusive lounge, dire-diretso siyang pumasok sa kanyang malawak na penthouse. Mataas ang ceiling, malalaking bintanang nagbibigay ng view ng buong syudad, at mamahaling furniture na kahit hindi niya gaanong pinapansin, alam niyang milyon ng halaga. Isa ito sa mga perks ng pagiging isang Velasco. Lahat ng gusto niya, kanyang nakukuha. Matapos hubarin ang kanyang coat at hayahay na nakaupo sa malambot niyang sofa, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Napapikit siya ng mariin bago sumagot. "Mom, it's late." Bungad niya habang dinadampot ang baso ng whiskey na inihanda ng kanyang butler. "Late na nga Adrian, pero wala naman akong choice. Ilang buwan na kitang hindi nakikita. At kapag tumatawag ako, puro I'm busy ang sagot mo." Sagot ng kanyang ina, si Madam Helena Velasco, ang matriarch ng kanilang pamilya. Napangiti siya ng bahagya. Hindi na bago sa kanya ang ganitong usapan. "Mom, you know my schedule. Hindi biro ang mag-manage ng isang kumpanya." Sagot ni Adrian at baka sa boses niya ang pagkairita. "Alam ko, pero hindi rin biro ang pagiging nanay na gusto ng magkaapo." Madiing sagot ng kanyang ina. Napapikit si Adrian at marahang napailing. "Not this again, Mom." Malamyang tugon niya. "Yes, this again. Adrian anak, 28 ka na. Hindi ka na bumabata. Lahat ng kaibigan mo engaged na o may pamilya na. Ikaw, wala man lang matinong girlfriend." Tumawa si Adrian sa sinabi ng kanyang ina. "Matino? Mom, you know relationships aren't my thing. I'm enjoying my life." Sagot niya at napabuntong hininga pa. "Ano bang ine-enjoy mo? Ang paggastos ng milyon sa mamahaling kotse, mga walang saysay na babae, at pagpunta sa kung saang-saang party?" May diin na tanong ni Madam Helena. "Mom, please. I know what I'm doing. Hindi pa ako handa." "Hindi ka handa o talagang hindi mo lang gusto ang responsibilidad?" Pambabara ni Madam Helena. Hindi agad siya nakasagot.
Adrian, muling nagsalita ang ina, ngunit mas malumanay. Mahal kita, pero isang araw, mauubos ang kasiyahan na hinahanap mo. Magigising ka na lang na ikaw na lang ang nag-iisa. Wika ni Madam Helena na para bang may nais ipahiwatig sa anak. Natahimik si Adrian. Umalis ka sa kondo mo bukas at pumunta ka ng bahay. Maghahanda ako ng hapunan. Wikang muli ng ginang. Mom, I have... Hindi pa man natatapos niyang sasabihin, muli na namang nagsalita ang kanyang ina. Walang I have, wala ka ng choice. Bukas ng gabi, Adrian. Mariing sambit ni Madam Helena. Napailing siya at napangiti ng bahagya. Yes, Mom. Mahinang tugon ni Adrian. Pagkababa ng telepono, sumandal siya sa sofa at tinitigan ng basong may natitirang alak. Mag-asawa? Pamilya? Hindi niya nakikita ang sarili sa ganong sitwasyon. Kinabukasan, kahit labag sa loob ni Adrian, dumiretso siya sa malaking bahay ng mga Velasco matapos ang trabaho. Isang klasikong mansyon na may malawak na hardin at eleganteng disenyo, ang bahay na kanyang kinalakhan. Pagpasok niya sa loob, bumungad agad sa kanya ang kanyang ina na nakangiti habang nakatayo sa tabi ng dining table. Ikaw na lang ang hinihintay namin, iho. Wika ni Madam Helena habang nakaupo naman ang kanyang ama, si Don Roberto Velasco at ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga si Adrian at umupo sa kanyang pwesto. Sa totoo lang, hindi naman siya galit sa kanyang ina, pero alam na niyang may mangyayaring mahabang usapan pagkatapos ng hapunang iyon. Habang kumakain sila, normal lang ang usapan. Negosyo, balita at ilang bagay tungkol sa pamilya. Pero pagkatapos ng dessert, nagbago ang ihip ng hangin. So, Adrian, panimula ni Madam Helena habang inaayos ang kutsara sa harapan niya. Kailan mo ko bibigyan ng apo? Napailing si Adrian at uminom ng tubig. Mom, hindi pa tayo tapos dyan? Kunot noon na tanong ng binata. Hindi pa. Dahil tatanda na akong wala pang apo sa iyo. Ikaw ang panganay, Adrian. Ikaw ang dapat maunang bumuo ng pamilya. Naiinis na wika ni Madam Helena. Mom, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi pa ako handa. Hindi ako katulad ng ibang tao na basta na lamang magpapakasal dahil may pressure mula sa pamilya. Mariin na wika ni Adrian. Hindi ito tungkol sa pressure, Adrian. Tungkol ito sa responsibilidad. Matigas na sagot ni Madam Helena. Alam mo bang sa edad mong yan, dapat iniisip mo na kung paano ka magpapamilya. Hindi pwedeng trabaho lang ang inaatupag mo. Trabaho ko ang nagpapakain sa akin, Mami. At saka bakit parang minamadali mo ko? Hindi naman po ako ang huling lalaki sa mundo. Balabag na sagot niya. Nagkibit balikat si Madam Helena. Hindi kita minamadali. Pero gusto kong makita kang may asawa at anak bago man ako lumisan sa mundong to. Wika niya at sa puntong yun, mahinahon na ang ginang. Natawa si Adrian. Ma'am, ang drama niyo naman po. Ang tanda mo na agad magsalita. Mahaba pa ho ang oras mo, kaya wag niyo pong sabihin yan. Wag mo kong gawing biro, Adrian. Seryosong sabi ni Madam Helena. Mahal kita, anak. Kaya gusto ko nang may mag-aalaga sa iyo balang araw. Abay, hindi habang buhay nandito kami ng ama mo. Doon napatigil si Adrian. Nagpatuloy ang kanyang ina. Lahat ng bagay sa buhay, Adrian, may limitasyon. Hindi ka palaging bata. Hindi palaging magiging sapat ang yaman at kasikatan mo. Darating ang panahon na maghahanap ka ng totoong kasama sa buhay. Pero baka huli na ang lahat. Tumayo si Adrian at napapailing. Mami, ayoko na pong pagtalunan pa to. Di ako magpapakasal dahil lang sa gusto nyo. Hindi namin sinasabi na magpakasal ka kung kanino lang, Adrian. Sabat ni Don Roberto ang kanyang ama. Pero gusto naming makita kang may direksyon ng personal mong buhay. Hindi lang puro negosyo at luho. Napatingin siya sa kanyang ama, tsaka bumaling ulit sa kanyang ina. Tignan natin, Ma'am. Tanging sagot niya. Pero sa ngayon, masaya ako sa buhay ko. Nagkatinginan sina Madam Helena at Don Roberto. Halatang hindi kumbinsido. Pero bago pa humaba ang diskusyon, kinuha na ni Adrian ang kanyang coat. Salamat ho sa hapunan, sabi niya bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang palabas siya,
May kung anong bigat sa kanyang dibdib pero hindi niya alam kung dahil ba sa mga sinabi ng kanyang ina o dahil sa pakiramdam na baka tama nga ito. Samantala sa isang maliit pero maayos na apartment sa Maynila, nakaupo si Freya Ramirez sa harap ng kanyang lumang laptop, tinatapos ang isang job application. Mula pagkabata, natutunan na niyang umasa sa sarili. Wala siyang pamilyang matatakbuhan, walang magulang na nagbibigay ng suporta. Lumaki siya sa isang buhay ampunan at natutong lumaban para sa sarili niyang pangarap. Matapos lumabas sa bahay ampunan noong siya'y edad 18, nagtrabaho siya bilang part-time waitress habang nag-aaral ng secretarial course sa isang state university. Hindi madali ang buhay, pero hindi siya sumuko. Ngayon sa edad na 25, patuloy pa rin siyang nagsusumikap. "Freya, kumain ka na ba?" Sigaw ng kapitbahay niyang si Aling Meli mula sa kabilang pinto. Ngumiti siya at sumagot. "Opo, Aling Meli, kakatapos ko lang po." Si Aling Meli na yata ang pinakamalapit niyang kamag-anak kahit hindi naman talaga sila magkadugo. Ito ang nagpapakain sa kanya noong unang lumipat siya sa apartment, noong panahong wala pa siyang masyadong kita. Kinabukasan, maagang gumising si Freya para sa kanyang interview bilang sekretarya sa Velasco Industries. Maayos ang kanyang kasuotan, isang puting blouse at itim na slacks. Kabado man, umaasa siyang ito na ang pagkakataon niyang magkaroon ng mas magandang trabaho. Sa loob ng opisina, nakaupo siya sa harap ng HR manager. Matapos ang ilang tanong tungkol sa kanyang background at experience, ngumiti ang HR manager. "Miss Ramirez, mukhang ikaw ang hinahanap namin. You're hired." Masaya nitong anunsyo. Halos hindi makapaniwala si Freya. "Totoo po ba?" Tumango ang HR manager. "Oo, simula bukas, ikaw na ang bagong sekretarya ng CEO. Maghanda ka, medyo demanding ang boss natin." Tugon ng HR manager at matamis na ngumiti. Napangiti si Freya at napasabi sa kanyang isipan na sa wakas may maganda na siyang trabaho. Ngunit hindi niya alam na sa unang araw pa lang niya sa trabaho, magbabago ang lahat. Kinabukasan, maagang pumasok si Freya sa opisina. Handa sa kanyang unang araw bilang sekretarya. Ngunit hindi pa man siya nagiinit sa kanyang upuan, agad siyang tinawag sa loob ng opisina ng CEO. Nakaharap niya si Adrian Velasco, ang binatang CEO na kinatatakutan ng karamihan sa mga empleyado. Matangkad, matipuno at may presensya na nakakatakot para sa isang baguhang empleyado. "Hindi kita pinili bilang sekretarya." Malamig na wika ni Adrian habang nakatitig sa kanya. Nagulat si Freya. "Sir?" Nagtatakang tugon niya. Napabuntong hininga si Adrian at tumingin sa HR manager na nasa tabi nila. "Hindi mo ba sinabihan na ako muna ang dapat mag-approve ng sekretarya ko?" Malamig na tanong ni Adrian. Natigilan ng HR manager. "Sir, pasensya na, pero nakita po namin qualified si Miss Ramirez." Hindi pa man tapos sa sasabihin, pinutol na ito ni Adrian. "Hindi siyang hinahanap ko." Malamig na sagot ni Adrian bago bumaling kay Freya. "You're fired." Mariing wika niya rito. Parang binagsakan ng langit at lupa si Freya. Hindi siya makapagsalita. Kanina lang ang saya-saya niya dahil sa trabahong ito. Ngayon ay wala na agad. Nakanganga siyang nakatayo sa harap ni Adrian, pero hindi niya na nagawang lumaban. Sa huli, napayuko siya at tahimik na lumabas ng opisina. Nang makalabas ng building, hindi niya na napigilan ang bigat ng loob niya. Naupo siya sa isang bench malapit sa kalsada. Tulala siya. Paano na to? Mahina niyang bulong sa sarili. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng pera para sa pang-araw-araw niyang gastusin. Napapikit siya. Pilit nilalabanan ang kanyang luha. Ngunit sa gitna ng kanyang lungkot, napansin niya ang isang ginang na biglang natumba sa gilid ng kalsada. "Yung babae!" Sigaw ng isang random na tao. Agad na tumayo si Freya at lumapit sa ginang. Nakita niya itong nahimatay. Mabilis niyang tinulungan ng mga tao sa paligid para isakay ito sa taxi at dalhin sa pinakamalapit na hospital. Pagdating sa hospital, inasikaso ng mga doktor ang ginang. Hindi nagtagal, nagmulat ito ng mata
at bahagyang umiti kay Freya. Ikaw ang tumulong sa akin? Mahinang tanong ng ginang. Opo, sagot ni Freya. Ayos lang po ba kayo? Tumango ang ginang at bahagyang umupo. Maraming salamat, iha. Ano nga pala ang pangalan mo? Freya po. Magalang na sagot niya. Ngumiti ang ginang. Ako si Helena Velasco. Pagpapakilala ng babae. Nagulat si Freya. Velasco? Hindi makapaniwala niyang turan. Tumango si Madam Helena. Oo, ang pamilya namin ang may-ari ng Velasco Industries. Nakangiting wika ng ginang sa dalaga. Muntik nang mabitiwan ni Freya ang hawak niyang tubig. Ang babaeng tinulungan niya, ang ina ng CEO na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Pero hindi siya nagpahalata. Ngumiti lang siya at tumango. Salamat talaga, Freya. Wika ni Madam Helena. Mabuti at nasa paligid ka. Napakabait mong bata. Malumanay na wika ng ginang. Ngumiti si Freya pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot dahil sa koneksyon nito kay Adrian. Lumipas ang ilang araw, madalas nang magkita sina Freya at Madam Helena. Madalas siyang yayain itong magkape at makipagkwentuhan. Hindi nagtagal, nalaman ni Madam Helena ang sitwasyon ni Freya, ang pangangailangan niya ng trabaho at pera. At dito na pumasok ang ideya ni Madam Helena. Freya, gusto mo bang kumita ng malaking halaga? Seryosong tanong ni Madam Helena isang araw habang sila ay nagkakape. Nagulat si Freya. Po, hinawakan ni Madam Helena ang kamay niya. Tinuturing na kitang anak, Freya, at gusto kitang matulungan. May gusto akong ipakiusap sa'yo. Ano po yun? Nag-aalalang tanong ni Freya. Huminga ng malalim si Madam Helena bago bumungad ang hindi inaasahang alok. Gusto kong akitin mo ang aking anak at magpabuntis sa kanya. Wika ng ginang na talaga namang ikinagulat ni Freya. Napakurap si Freya. Iniisip kung tama ba ang narinig niya. Ano po? Tanong niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Muling tumingin sa kanya si Madam Helena. Ang matriarch ng pamilya Velasco. May kasamang determinasyon ng tingin nito. Seryoso at walang bahid ng biro. Ang sabi ko, gusto kong akitin mo ang anak ko. Gusto kong ikaw ang magbigay sa akin ng apo. Diretsyong sabi ng ginang. Napalunok si Freya. Hindi niya alam kung papaano tutugon. Alam niyang mayaman si Madam Helena, isang babaeng may mataas na impluwensya sa lipunan. Pero para hingin ito sa kanya, para utusan siyang akitin si Adrian Velasco, ang CEO ng Velasco Industries. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan. Bakit po ako? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Ngumiti si Madam Helena. Dahil ikaw ang perpekto para sa plano ko. Simple, maganda at hindi ka nanggaling sa isang pamilyang may sariling interes. Wala kang koneksyon sa iba pang mayayamang pamilya na maaaring sumira sa legacy ng anak ko. Ang gusto ko lang ay isang apo, isang tagapagmana. Paliwanag ni Madam Helena. Nanginginig ang kamay ni Freya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Hindi niya kailanman naisip na gagamitin ang sarili para sa ganitong bagay. Sobrang nagulat siya at hindi niya inaasahan na aalokin siya ng ganoong bagay ni Madam Helena. Alam kong mahirap paniwalaan. Dagdag pa ni Madam Helena. Pero hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo kung hindi ako sigurado. Nag-alinlangan si Freya. Alam niyang hindi ito tama. Hindi niya kailanman pinangarap ang ganitong klase ng buhay. Ano pong makukuha ko kung sakali pong pumayag ako? Tanong niya ng mahina. Naglabas ng isang sobre si Madam Helena at inilapag iyon sa mesa sa kanilang pagitan. 1,000,000 piso bilang paunang bayad. At kung maisakatuparan mo ang plano ko, may karagdagan pang 10,000,000. Nanlaki ang mga mata ni Freya. 10,000,000? Isang halagang kailanman hindi niya inisip na mahawakan niya sa buong buhay niya. Sigurado po ba kayo? Ganyan kalaki ang ibabayad ninyo para lang magkaroon ng apo? Nagtataka at nag-aalinlangan na tanong ni Freya. Ngumiti si Madam Helena. Para sa akin, walang halaga ang pera kung kapalit naman ito'y isang Velasco na tagapagmana. Nag-isip si Freya.
Alam niyang mali yun, pero nangangailangan siya ng pera. Mahirap ang buhay niya. Kahit anong pagsusumikap niya, hindi pa rin sapat ang kinikita niya para matustusan ng sarili. Isa itong oportunidad na maaaring magbago sa kanyang buhay. Kapag nagbago po ang isip ko pagkatapos ng lahat ng to, ano pong mangyayari? Nagtaas ng kilay si Madam Helena. Hindi mo gugustuhing umatras, iha. Kapag tinanggap mo ang paunang bayad, wala nang urungan. Tugon ng ginang. Nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang pagitan. Sa loob-loob ni Freya, kinakalaban ng kanyang konsensya ang kanyang sitwasyon. Pero sa dulo ng lahat, isa lang ang malinaw. Ito ang pagkakataon niyang makaahon sa hirap. Huminga siya ng malalim. Sige po, tatanggapin ko po yung alok niyo. Wika ni Freya. Kinabukasan, nagsimula si Freya sa kanyang misyon. Sa tulong ni Madam Helena, naipasok siya bilang sekretarya ni Adrian Velasco. Pero sa unang araw pa lang niya, agad niyang napansin ang isang bagay. Hindi interesado si Adrian sa kanya. Tuwing susubukan niyang makipag-usap ng matagal, palaging may dahilan ng binata para tapusin agad ang usapan. Hindi siya nito pinapansin ng higit sa kailangan. Naging mas mahirap ang trabaho niya kaysa sa kanyang inaakala. Kahit anong gawin niyang pagpapaganda, pagpapakyut, magsuot ng masikip na blusa o kahit pagpapakita ng lambing, hindi man lang siya binibigyan ni Adrian ng kahit isang tingin na may interes. Lagi lang itong abala sa trabaho. Sa loob ng 2 buwan, walang nangyari sa kanilang plano. Laging abala si Adrian. Walang oras sa ibang bagay kundi negosyo. Dahil dito, napansin ni Madam Helena ang problema. Iba ang approach mo sa kanya, iha. Aniya nang minsang kausapin niya si Freya. Si Adrian ay hindi madaling mahulog sa pangkaraniwang pambobola. Kailangang tiyakin nating may tamang pagkakataon. At dumating ang pagkakataong yun sa isang malaking corporate event, ang annual gala ng Velasco Industries. Sa gabing iyon, nakasuot si Freya ng isang eleganting pulang gown na pinili mismo ni Madam Helena para sa kanya. Ginawa ng ginang ang lahat upang maging perpekto ang sitwasyon. Siguraduhin mong may mangyayari sa inyong dalawa ngayong gabi. Madiing bili ni Madam Helena bago siya pumasok sa ballroom. Sa gala, sinigurado ni Madam Helena na makakasama ni Adrian si Freya sa isang pribadong VIP lounge habang nahihilo at may halong alak sa kanyang sistema. Hindi na malaya ni Adrian na napalapit siya kay Freya. Hindi niya rin alam kung paano, pero natagpuan na lang niya ang sarili na hinahalikan nito at sa gabing yun, nagtagumpay si Madam Helena. Makalipas ang 1 buwan, hindi alam ni Freya kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Hawak niya ang PT na may 2 linya. Buntis siya. Hawak pa rin ni Freya ang PT habang nanginginig ang kanyang kamay. 2 linya. Ibig sabihin, buntis siya. Dapat masaya siya. Dapat matuwa siya dahil ito naman ang plano, hindi ba? Pero bakit parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib? Hindi niya kayang ibigay ang anak niya. Hindi ito isang bagay na madali niyang matanggap. Oo, pumayag siya sa kasunduan. Pero ngayong nasa sinapupunan niya na ang buhay na iyon, hindi niya kayang ituring ito na parang isang kasunduan lamang. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, nagkita sila ni Madam Helena sa isang pribadong lugar. Isang mamahaling restaurant kung saan walang ibang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. May nangyari na sa inyo ni Adrian, hindi ba? Panimula ni Madam Helena habang hinihigop ang kanyang mamahaling kape. Pero wala pa rin akong balita mula sa iyo. Wika ni Madam Helena. Tumingin si Freya sa ginang. Alam niyang hinihintay nitong marinig ang inaasam na sagot, pero hindi niya ito kayang ibigay. Huminga siya ng malalim, tsaka mahinang nagsalita. Pasensya na po, Madam Helena, pero mukhang hindi po talaga ako makakabuo ng anak. Wika ni Freya. Napataas ang kilay ni Madam Helena. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Freya sa paligid. May sakit po ako sa matres. Mahina po ito. Hindi po ako magbubuntis. Noong nagpatingin ako, sinabi na po ng doktor na baka hindi na po ako magkakaanak. Pagsisinungaling ni Freya. Saglit na natahimik si Madam Helena.
Tinitigan siya nito, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Kailan mo to nalaman? Malamig na tanong ng ginang. Matagal na po. Pero iniisip ko na baka may pag-asa pa kaya pumayag po ako. Pero sa tingin ko ngayon, wala na po talaga. Nagtagal pa ang katahimikan bago tumango si Madam Helena. Kung ganyan ang sitwasyon, wala na tayong magagawa pa. Dismayadong wika ni Madam Helena. Hindi niya yun inaasahan. Akala niya magagalit ang ginang. Pero sa halip, tila tinanggap nito ang kanyang sagot. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sana po, hindi po kayo nabigo sa akin. Nakayuko niyang sambit. Hindi na nagtanong pa si Madam Helena. Sa halip, tumayo ito't inayos ang kanyang coat at binigyan siya ng isang matalim ngunit mahinahong tingin. Gamitin mo na lang ang perang binigay ko sa iyo para sa sarili mo. Ayoko ng drama. Huwag mo nang balakin pang bumalik sa buhay ng anak ko. Hindi na rin kita guguluhin pa. Malamig na tugon ng ginang at sa huling pagkakataon, tinalikuran siya ni Madam Helena. Gamit ang perang ibinigay sa kanya, umalis si Freya sa kanilang lugar. Lumipat siya sa isang malayong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nagsimula siya ng bagong buhay, ngunit hindi naging madali ang lahat, lalo na nang dumaan ang mga buwan at unti-unting lumalaki ang tiyan niya. Noong una, iniisip niyang kakayanin niya itong mag-isa. Pero nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. 3, hindi lang 1, hindi lang 2, 3 sanggol ang iniluwal niya. Triplets. Napahagulgol si Freya nang unang marinig ang kanilang iyak. Hindi niya ito inaasahan. Paano niya bubuhayin ng 3 sanggol? Wala siyang stable na trabaho. Ubos na rin ang perang natira sa kanya. Lalo lang siyang nalugmok sa hirap. Pero sa kabila ng lahat, habang pinagmamasdan niya ang maliliit niyang mga anak, naramdaman niya ang isang bagay na mas matimbang sa takot, ang pagmamahal niya sa kanila. At alam niyang gagawin niya ang lahat para sa kanila, kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi naging madali ang buhay ni Freya matapos niyang isilang ang kanyang 3 anak. Wala siyang katuwang, wala siyang matatakbuhan kapag mahirap ang sitwasyon. Pero kahit anong hirap, hindi siya sumuko. Sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na bayan, pinalaki niya ang kanyang triplets, sina Andre, Aiden at Amelia. Sa kabila ng pagod, kulang na pera at mga gabing walang tulog, hindi niya hinayaang maramdaman ng kanyang mga anak ang bigat ng kanilang sitwasyon. Mami, bakit wala po kaming daddy? Tanong ni Andre. Napatingin si Freya kay Andre, na noon ay 3 taong gulang pa lamang. Kasalukuyan siyang naglalabas sa likod ng kanilang apartment habang ang 3 naglalaro sa tabi niya. Napalunok siya. Alam niyang darating ang tanong na ito pero hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi ba pwedeng bumili na lang po tayo ng daddy? Singit naman ni Amelia habang naglalaro ng kanyang manika. Napangiti si Freya sa sinabi ng anak. Hindi ganun kadali yun, anak. Kasi yung ibang bata may daddy po sila. Dagdag ni Aiden na seryoso ang muka. Tapos tayo wala. Wika pa ng bata. Huminga ng malalim si Freya at lumapit sa 3. Umupo siya sa harap nila at hinaplos ang buhok ni Amelia. Alam nyo, hindi porket wala kayong daddy kulang na kayo. Mahinahon niyang paliwanag. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para mapalaki kayo ng maayos. Dagdag pa ni Freya. Totoo po yan, Mami? Tanong ni Andre na tila nagdadalawang isip. Oo, totoo yan mga anak. Pinipilit ipakita sa mukha niya na sigurado ang kanyang sinasabi. Hindi naman ibig sabihin na kumpleto ang pamilya ng iba. Mas masaya na sila kaysa sa atin. Wika pa ni Freya. Tahimik na nag-isip ang 3. Pero hindi na nila masyadong pinilit si Freya na sagutin ang tanong tungkol sa kanilang ama. Habang lumalaki ang triplets, mas lalo nilang napapansin ang kakulangan ng isang ama sa kanilang buhay. Kapag may school activities, nakikita nilang ibang bata na may kasamang tatay. Kapag may Father's Day celebration, lagi silang naiiba dahil wala silang maipapakilalang ama. Mami, may daddy po ba talaga kami? Minsang tanong ni Aiden isang gabi habang pinapatulog niya ang mga bata.
Napahinto si Freya. Meron. Sagot niya, hindi nagsisinungaling pero hindi rin nagbibigay ng buong paliwanag. Nasaan po siya? Tanong ni Andre. Hindi na natin siya kasama. Pilit pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Babalik pa po ba siya? Muling tanong ng bata. Napatingin si Freya sa kisame. Pinipigilan ang pagluha. Hindi na anak. Mahina niyang tugon. Tahimik lang ang tatlo matapos marinig ang sagot niya. At sa unang pagkakataon, naisip ni Freya na baka hindi sapat ang pagmamahal niya para punan ng puwang sa puso ng kanyang mga anak. Samantala sa kabilang banda, matapos ang gabing yun, hindi na naalis sa isip ni Adrian si Freya. Kahit anong gawin niya, palaging bumabalik sa alaala niya ang mga sandaling sila ay magkasama. Pero ang mas lalong gumulo sa isip niya ay kung paano bigla na lamang naglaho ang babae. Walang pasabi, walang bakas na iniwan. Noong una, iniisip niyang baka may dahilan si Freya. Baka nagdesisyon lang itong lumayo. Pero habang tumatagal, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit. May ginawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi maganda? Nagpatuloy siya sa buhay. Pinilit na ibalik ang dating sigla. Bumalik siya sa trabaho, sa mga nakasanayang routine. Pero may kulang. Pilit niyang kinausap ang ina niyang si Madam Helena para alamin kung may alam ito tungkol kay Freya. Dahil alam niyang ang ina ang nagpasok sa kumpanya. Pero ang sagot lang nito ay isang simpleng, baka mas pinili niyang lumayo't magsimula. Ilang buwan nang lumipas at kahit papaano, unti-unti na siyang natutong kalimutan si Freya. Bumalik siya sa pagiging abala. Nagpunta sa mga business meetings at muling sinubukang lumabas kasama ang ibang babae. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya magawang maramdaman ang parehong koneksyon na naramdaman niya kay Freya. Kahit isang gabi niya lamang itong nakasama. Minsan, sa kalagitnaan ng isang masayang gabi kasama ang mga kaibigan, nahuli niya ang sarili niyang tumitingin sa malayo. Iniisip kung nasaan na kaya si Freya. Kung okay ba siya, kung naaalala rin ba siya nito. Pero agad niyang ipinikit ang mga mata at pinilit ang sarili na bumalik sa kasalukuyan. Wala na siya, bulong niya sa sarili. Panahon na para kalimutan siya. Bakit ba hindi ko siya makalimutan? Tanong niya sa sarili. At iyon na nga ang ginawa niya. Kahit papaano, yun ang pilit niyang ginagawa. Samantala sa loob ng hospital, hindi mapakali si Freya habang tinitingnan ng anak niyang may sakit. 2 araw na itong may lagnat at hirap na huminga. Kaya wala siyang nagawa kundi dalhin ito sa pinakamalapit na malaking hospital na hindi niya inaasahan ay nasa dating lugar kung saan siya umalis 3 taon na ang nakalipas. Dahil wala siyang masyadong ipon, tinipid niya ang lahat ng gastusin. Isang araw, habang bumibili siya ng gamot sa butika malapit sa hospital, hindi niya napansin na isa sa mga anak niya ang umalis sa kanyang tabi at tumakbo. Napalingon siya nang marinig ang boses ng anak. Wow, ang tangkad mo po, tito! Masayang sabi ng bata habang nakatingala sa isang lalaki. Nang makita ni Freya kung sino ang kausap ng anak niya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Adrian iyon. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nakatayo lang siya sa malayo, pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya mawari kung anong nararamdaman niya. Takot ka ba o guilt? Samantala nagulat naman si Adrian nang may biglang lumapit na batang lalaki sa kanya. Napansin niyang maamo ang mukha nito, matangos ang ilong at may kung anong pamilyar sa mukha nito. O ikaw, nasaan ang nanay mo? Tanong ni Adrian. Nakangiti habang tinutulungan ng bata na ayusin ang suot nitong maliit na jacket. Bibili lang siya ng gamot po para sa kakambal ko. Sagot ng bata habang nilalaro ang zipper ng jacket. Tito, ang tangkad niyo po, ang gwapo niyo rin po, parang yung kakambal ko. Napangiti si Adrian sa inosenteng sinabi ng bata. Ganun ba? Ano bang pangalan mo? Tanong ni Adrian. Bago pa makasagot ang bata, biglang lumapit si Freya. Napansin niyang halos mapansin na ni Adrian ang pagkakahawig ng bata sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang nagdesisyon. Dumaan muna siya sa isang stall ng tindahan. Kinuha ang disposable mask. Binayaran ito ng mabilisan at agad na isinuot bago lumapit kay Adrian.
Hinawakan niya ang kamay ng anak niya at bahagyang tumagilid para hindi siya gaanong makita ni Adrian. Pasensya na po, makulit lang talaga ang anak ko. Mahina niyang sabi, pilit na binabago ang kanyang boses. Nagkatinginan sila ni Adrian. Hindi niya alam kung makikilala siya nito, pero may saglit na pagkalito sa mukha ng lalaki. Walang problema. Sagot ni Adrian na nakatingin pa rin sa kanya. Ang kulit nga niya pero mabait na bata. Wika nito at hindi mawala ang ngiti sa labi. Hindi na siya sumagot at mabilis na hinila ang anak palayo rito. Habang naglalakad sila pabalik sa hospital, ramdam ni Freya ang kaba sa kanyang dibdib. Mama, ang bait po ni Tito. Parang ang sarap niyang maging daddy. Nakangiting wika ng bata. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak niya. Huwag ka na makipag-usap sa ibang tao, anak. Tara na. Mahinang saway ni Freya. Habang naglalakad sila palayo, hindi niya napansin ang panandaliang pagkunot ng noo ni Adrian habang nakatingin sa kanilang papalayong likuran. Pakiramdam niya ay may kakaiba at doon nagsimulang magtaka si Adrian kung bakit pamilyar ang bata at lalo na kung bakit pamilyar ang boses ng ina nito. Pagbalik ni Freya sa hospital, agad niyang niyakap ang anak niyang may sakit. Hindi siya mapakali, hindi lang dahil sa tagpong naganap kanina kasama si Adrian, kundi dahil sa lumalalang kalagayan ng anak niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Miss Freya, kailangan na nating pag-usapan ang kondisyon ng anak ninyo. Tumayo siya at lumapit sa doktor. Ano po bang nangyayari, Dok? Tanong niyang kinakabahan. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Malubha ang sakit ng anak mo. Kailangan niya ng blood transfusion sa lalong madaling panahon. Ang problema, rare ang blood type niya. Wika ng doktor. Ano pong ibig sabihin nun? Napakapit si Freya sa gilid ng upuan habang pinakikinggan ang sinasabi ng doktor. Hindi tugma ang dugo mo sa kanya. Kailangan natin ng donor na may parehong blood type niya. At mas mabuti kung isang kadugo rin para mas mabilis at mas ligtas ang proseso. Paliwanag ng doktor. Nanlamig si Freya. Hindi niya ito inaasahan. Mula nang ipanganak niya ang mga anak niya, hindi naman sila nagkaroon ng malalang sakit kaya hindi niya naisipang ipasuri ang kanilang blood type. Pwede po ba akong maghanap ng donor? Tanong niya kahit alam niya na kung sino ang posibleng sagot sa problema. Oo naman pero kailangan natin itong mabilisang gawin. Bawat oras na lumilipas ay mahalaga. Tugon ng doktor. Tahimik na tumango si Freya. Nang lumabas ang doktor, napaupo siya at niyakap ang sarili. Ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng ginawa niyang desisyon noon. Ang paglayo, ang hindi pagsasabi ng totoo, at ang pagtatago sa ama ng kanyang mga anak. Pero ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang hanapin si Adrian at sabihin ang katotohanan. Sa loob ng hospital, matapos ang matagal na usapan, napagdesisyonan ng doktor na pansamantalang palabasin ang anak ni Freya habang naghahanap sila ng angkop na donor. Pansamantalang gumaan ang loob niya, pero alam niyang hindi siya dapat makampante. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Sa gabing yun, habang nakaupo sa tabi ng higaan ng anak niyang si Amelia, ang pinakamasayahin pero pinakamahina sa triplets, nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang harapin si Adrian. Nakapasok si Freya sa kumpanya ni Adrian bilang sekretarya. Hindi dahil sa pangangailangang magkatrabaho, kung hindi dahil ito ang pinakamabilis niyang paraan para makita at makausap si Adrian. Kasama niya ang triplets ng araw na iyon dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan sa kanila. Sa loob ng opisina, nakangiti ang HR manager habang ipinakikilala siya sa bagong boss niya. Sir, ito po ang bago nating sekretarya. Wika ng HR manager. Dahan-dahang humakbang papasok si Freya. Kung gaano niya inihanda ang sarili, hindi niya maiwasang kabahan. Sa harapan niya, unti-unting nakita niya ang mukha ni Adrian. Hindi lang ang presensya niya ang nagpatigil sa mundo ng lalaki, kundi ang tatlong munting anghel na kanyang kasakasama. Tatlong paslit na may mga matang tulad ng sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Muntik nang mahulog sa kamay niya ang ballpen na hawak. Triplets?
Halos malaglag siya sa kinauupuan nang makita ang mga bata. Napangiti ang triplets pero ang isa sa kanila na si Aiden mukhang nag-aalanganin. Samantalang si Amelia at Andre walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Ngumiti si Freya, ngiti ng tapang na may halong pait. Oo sir, triplets at ikaw ang ama nila. Walang pakundangang wika ni Freya. Sa narinig, walang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tito! Napasigaw bigla si Andre, ang pinakabibo sa magkakapatid. Sabay turo niya kay Adrian. Ikaw po yung tito na nakausap ko sa butika, di ba po ba? Masiglang wika ng bata. Doon na siya napatingin kay Freya. Hindi makapaniwala. Nagkita na tayo? Kunot noong tanong ni Adrian. Nagkatinginan lang sina Freya at Adrian. Pero bago pa siya makasagot, sumingit si Aiden, ang pinakatahimik sa tatlo. Mami, siya po ba yung daddy namin? Tanong ni Aiden. Napapikit si Freya. Ito ang iniiwasan niyang marinig mula sa mga anak niya. Pero dumating na rin ang sandali. Tumango siya ng marahan. Oo anak, siya ang daddy ninyo. Mahinang tugon ni Freya. Hindi alam ni Adrian kung ano ang mararamdaman niya. Napahawak siya sa sentido. Pilit inuunawa ang sitwasyon. Freya, tinawag niya ang pangalan ng babae. Mababa ang tono ng boses. Kailangan nating mag-usap ngayon. Wika ni Adrian sa seryosong boses. Alam ko, sagot ni Freya. Tumingin siya sa triplets. Mga anak, maghintay muna kayo sa labas ha. May pag-uusapan lang kami ng papa ninyo. Huwag kayong aalis. Wika ni Freya. Nagkatinginan ng tatlo bago tumango. Lumabas sila habang nag-aalangan si Adrian. Sa isip niya, gusto niyang makilala ang tatlo. Pero alam niyang may mas mahalagang dapat pag-usapan sa ngayon. Pagkasarado ng pinto, hindi na siya nakapagtimpi. Bakit mo itinago sa akin to, Freya? Napayuko si Freya. Wala akong choice, Adrian. Hindi ko kayang ibigay sila sa mama mo. At hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo noon. Kaya, lumayo na lang ako. At kailan mo balak sabihin sa akin? Kung hindi pa tayo nagkita ngayon, aakuin mo na lang mag-isa ang pagpapalaki sa kanila. Napakurap si Freya, pigil ang emosyon. Kaya nga ako nandito. Nakayukong wika ni Freya habang ang kanyang mga luha ay nanggigilid na. Napatingin si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Freya, tsaka naglakas loob na sabihin ang dahilan. Si Amelia, may sakit siya, Adrian. Kailangan niya ng blood transfusion at hindi tugma ang dugo ko sa kanya. Napatigil si Adrian. Ano? Gulantang na tanong niya. Rare ang blood type niya. Ikaw lang ang natitirang posibleng donor niya. Walang ibang marinig sa loob ng opisina kundi ang tunog ng aircon at ang mabilis na pintig ng puso ni Adrian. Kailangan ka niya, Adrian. Diniretso na siya ni Freya. Kailangan ka ng anak natin. Hindi na nag-alinlangan pa si Adrian. Sa sandaling yun, dama niya ang lukso ng dugo. Walang tanong-tanong, pumayag siyang mag-donate ng dugo para kay Amelia, ang anak niyang may sakit. Mabilis ang naging proseso. Agad siyang isinailalim sa screening at nang makumpirmang tugma ang dugo niya kay Amelia, isinagawa na ang blood transfusion. Naging matagumpay ang lahat at matapos ang ilang araw na gamutan, tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Amelia. Pero sa kabila ng kaginhawaan na naramdaman ni Freya dahil sa ligtas na ang anak niya, alam niyang simula pa lang ito ng mas malaking pagbabago sa buhay nilang mag-iina. Isang linggo ang lumipas at nagbago na ang lahat kina Freya, Aiden, Andre at Amelia. Ipinagpilitan ni Adrian na lumipat sila sa mas maayos na bahay. Isang malinis at ligtas na lugar kung saan mas magiging komportable ang mga bata. Ayaw sanang tanggapin ni Freya ang alok pero sa huli pumayag na din siya. Hindi niya kayang ipagkait sa mga anak ang mas magandang buhay. Lalo na ngayon at gusto rin ni Adrian na gampanan ng pagiging ama sa kanila. Nang lumipat sila sa bagong tahanan, hindi maitago ng triplets ang tuwa nila. Wow! Ang laki ng bahay! Bulalas ni Andre habang patakbong pumasok sa loob. May sarili na tayong kwarto? Tanong naman ni Amelia. Nanlaki ang mga mata habang nakatanaw sa loob ng bahay. Ang daming laruan!
Sabay yakap ni Aiden sa bagong stuffed toy na nakita niya sa isang sulok. Hindi maiwasan ni Freya ang mapangiti. Matagal niyang pinagtiisan ng hirap para lang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak, kaya nakakagaan ng loob na makita silang masaya at walang inaalala. Ngunit higit sa lahat, ang pinaka nagbigay ng kasiyahan sa triplets ay ang presensya ni Adrian sa kanilang buhay. Hindi lang sa material na bagay nagbago ang kanilang buhay, mas naging malapit ang triplets sa kanilang ama. Araw-araw, sinisigurado ni Adrian na may oras siya para sa kanila. Kung dati ay nakatutok lang siya sa trabaho, ngayon ay may bago na siyang priority, ang pagiging ama. "Daddy, laro po tayo," yaya ni Andre habang bit-bit ang isang toy car. "Gusto ko ng kwento bago matulog," singit naman ni Amelia. Hawak ang isang makulay na storybook. "Ako gusto ko buhat-buhat ako." Malambing na hiling ni Aiden habang nakataas ang kamay kay Adrian. Napatawa si Adrian. "Isa-isa lang pero sige, pagbibigyan ko kayong lahat." Matamis na wika ni Adrian at ganoon nga ang nangyari. Naglaro siya ng kotse kasama si Andre. Nagbasa ng kwento kay Amelia bago matulog at buhat-buhat si Aiden hanggang sa makatulog ito sa kanyang balikat. Unti-unting naramdaman ng triplets kung paano magkaroon ng isang ama, isang taong magtatanggol, magpapasaya at magmamahal sa kanila. Samantalang si Freya, tahimik lang na pinapanood ang lahat. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay nila. Pero hindi niya maitatanggi na masaya siyang nakikita ang mga anak niyang puno ng sigla habang kasama si Adrian. Alam niyang malaki na ang nagbago sa kanilang buhay at sigurado siyang mas marami pang pagbabagong darating. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malapit si Adrian sa kanyang mga anak. Tuwing umaga, siya mismo ang gumigising sa kanila para ihatid sa school. Kapag wala siyang meeting sa hapon, susunduin niya ang mga ito at isasama sa favorite nilang milk tea shop. "Daddy, gusto ko po yung maraming pearls," sabi ni Amelia habang masayang nakapila. "Ako din po, gusto ko po yung chocolate," singit ni Andre. "Ako kahit ano basta matamis," tili naman ni Aiden. Napailing si Adrian at napangiti. "Mukhang panay matatamis ang gusto niyo ah. Baka magka-toothache kayo," wika ni Adrian at bahagyang natawa. "Hindi po, promise," sabay-sabay na sagot ng tatlo. Hindi rin pinalampas ni Adrian ang chance na makipag-banding sa kanila tuwing weekend. Minsan, nagpipiknik sila sa park. May mga pagkakataon din na dinadala niya sila sa playground, kung saan siya mismo ang nagtutulak sa kanila sa swing o kaya'y nakikipaglaro sa slide. Isang beses, habang naglalaro ng habulan, biglang napatigil si Andre. "Daddy, naaalala po kita," wika ni Andre. Nagtaka si Adrian. "Ha? Anong ibig mong sabihin, anak?" "Ikaw yung tito sa butika," sagot ni Andre sabay turo sa kanya. Napangiti si Adrian. "Tama ka baby, ako nga yun," nakangiting wika ni Adrian. "Sabi na nga ba dati pa namin gustong malaman kung sino ang daddy namin," wika ng mga bata. Napayuko si Freya habang pinonood ang mga anak niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mahiya, pero isa lang ang kanyang sigurado. Masaya ang triplets sa piling ng ama nila. Ngunit hindi lang saya ang dumating sa buhay ni Freya. Isang gabi habang inaayos niya ang lamesa matapos ang hapunan, biglang may kumatok sa kanilang bahay. Nagdadalawang isip siyang buksan, pero nang sumilip siya sa bintana, bigla siyang nanlamig, si Madam Helena. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nagulat siya nang makita ang matandang babae na nakatitig sa kanya ng matalim. "Totoo nga ang sabi sa akin," malamig ang boses ni Madam Helena. "May apo ako." Hindi na alam ni Freya kung paano siya tatayo ng maayos. Nangihina ang kanyang tuhod at nanginginig ang kanyang kamay. "Madam, patawad po," wika ni Freya at agad na napayuko. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Alam niyang niloko niya ito noon. Sinabi niyang hindi siya maaaring magkaanak. Pero ang totoo, itinago niya ang triplets para hindi mawala sa kanya. "Patawad?" mariing sabi ni Madam Helena. "Ipinagdamot mo sa akin ang aking mga apo, Freya. Matagal ako nangarap na magkaroon ng apo,
pero pinili mong itago sila. Galit na wika ng ginang. Bago pa makasagot si Freya, isang malamig na boses ang biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Ano po itong pinagsasasabi mo, ma'am? Biglang tanong ni Adrian. Napalingon silang dalawa. Si Adrian nakatayo sa may hagdan. Seryoso ang muka at matalimang tingin sa kanila. Hindi makapagsalita si Freya. Hindi niya alam na narinig pala ni Adrian ang lahat. Alam mong gusto mo lang ng apo pero hindi mo ko inisip? Hindi mo inisip si Freya? Hindi mo inisip kung anong naramdaman niya ng kasunduan yung yun? Tanong ni Adrian sa ginang. Nanatili lang nakatayo si Madam Helena pero baka sa mukha niya ang gulat. Adrian, hindi mo naiintindihan. Hindi pa man natatapos ang sasabihin, nagsalita na si Adrian. Alam mo kung anong hindi ko maintindihan? Pinutol ni Adrian ang sasabihin ng kanyang ina. Kung bakit kailangan niyo pong makailam noon at bayaran si Freya para lang magkaanak ako. Alam mo bang halos hindi ko matanggap ang ginawa mo? Alam niyo po bang mas iniisip ko pa rin siya kahit na nawala na siya sa buhay ko? Hindi mo wala sa isipan ko ang gabi na nakasiping ko siya at nakonsensya ako ng sobra. Galit na sigaw ni Adrian. Lalo pang nanigas ang katawan ni Freya sa narinig niya. At kahit ganun ang nangyari, hindi ko masisisi si Freya. She was young, scared and alone. Pero ikaw, ma'am, ikaw ang dapat makaalam ng tama at mali. Galit na sabi ni Adrian. Napayuko si Madam Helena. Alam niyang wala siyang maidadahilan. Alam niyang mali siya. Samantalang si Freya, hindi napigilan ng luha. Hindi niya alam na ganito ang magiging reaksyon ni Adrian. Akala niya siya ang sisisihin nito na magagalit ito sa kanya. Pero hindi. Sa halip, ipinagtanggol pa siya. Sa gitna ng tensyon, biglang bumaba mula sa taas sina Aiden, Andre at Amelia. Mommy, Daddy, bakit po kayo nag-aaway? Inosenteng tanong ni Aiden. Napatingin si Adrian sa kanyang mga anak, tsaka bumuntong hininga. Lumuhod siya sa harapan nila, tsaka marahang hinawakan ng maliliit nilang kamay. Wala anak, mahina niyang sabi. Nag-uusap lang kami ng lola ninyo. Mahinang wika ni Adrian sa mga bata. Napatingin naman sina Andre at Amelia kay Madam Helena. Natahimik lang at nakatitig sa kanila. Ilang beses nilang sinulyapan si Adrian pero muling tumingin kay Madam Helena. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit si Amelia kay Madam Helena at hinawakan ang kamay nito. Lola, inosenteng tawag niya. Napahinga ng malalim si Madam Helena. Dama niya ang init ng maliit na kamay ng kanyang apo. Hindi niya alam kung paano, pero parang unti-unting nabasag ang pader sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi ang kasunduan, hindi ang kasinungalingan ni Freya, at hindi ang galit ni Adrian ang nasa isip niya, kung hindi ang tatlong munting anghel na nasa harapan niya. Tahimik si Madam Helena habang pinagmamasdan ang tatlong batang nasa harapan niya. Pakiramdam niya may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya inakala na sa isang iglap, mababago ang pananaw niya sa buhay. Dahan-dahang hinigpitan ni Amelia ang hawak sa kamay niya, na para bang hinihintay ang sagot niya. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Tsaka niya marahang hinaplos ang buhok ng bata at matamis na ngumiti. Oo apo, ako ang lola ninyo. Mahina, ngunit matamis ang kanyang tinig. At mula ngayon, babawi ako sa inyo. Nakangiting wika ni Madam Helena. Nagkatinginan sina Aiden at Andre, sabay na pangiti ng husto. Yehey! May lola na kami! Sabay nilang sigaw. Napangiti si Adrian at marahang tinapik ang balikat ng kanyang ina. Mabuti pa magayos na tayo. Mas gusto kong mag-focus tayo sa bagong simula kaysa sa nakaraan. Alang-alang sa mga anak ko. Mahinahong wika ni Adrian. Tumingin si Madam Helena kay Adrian at kay Freya tsaka siya tumango. Tama ka anak, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero kaya kong baguhin ang hinaharap natin. Mas makabubuti kung magsisimula ulit tayo kasama ang mga bata at si Freya. Simula noon, naging malaking parte na si Madam Helena sa buhay ng triplets. Halos araw-araw siyang bumibisita sa bagong bahay na ibinigay ni Adrian kina Freya at sa mga anak nila. Tuwing umaga, kapag nasa trabaho si Adrian, si Madam Helena ang nagbabantay sa triplets. Minsan, siya pa mismo ang naghahatid at sumusundo sa mga bata sa school.
Lola, ang sarap po ng luto ninyo, sabi ni Aiden habang sarap na sarap sa nilutong adobo ni Madam Helena. Siyempre naman, dapat lang para sa mga apo ko ito. Natutuwang sagot ni Madam Helena. Minsan naman kapag weekend, nagbabanding silang lahat. May pagkakataon na nagsasama-sama silang manood ng sine o kaya pumupunta sa amusement park. Daddy, takot ka po ba sa Ferris wheel? Tukso ni Andre nang makita nilang parang kinakabahan si Adrian habang nakapila. Napatawa si Madam Helena. Mukhang oo nga. Natatawang wika ni Madam Helena. Animoy nanunodyo sa kanyang anak. Ano? Hindi Pagtanggi ni Adrian pero kita sa mukha ang kaba. Nagkatinginan ng triplets at sabay-sabay na nagtawanan. Takot si Daddy, pangaasar pa ng mga bata. Masaya lang si Freya habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Parang panaginip ang lahat. Kung dati iniisip niyang kailangan niyang itago ang kanyang mga anak at lumayo, ngayon ay hindi niya na kailangang matakot. Isa sa pinakapaborito nilang gawin ay ang maglaro sa garden ni Madam Helena. Madalas nilang kinukulit ang matanda habang nagdidilig ito ng halaman. Lola, pwede po ba kaming magtanim ng sarili naming halaman? Tanong ni Amelia. Siyempre naman, ano bang gusto ninyo? Ako po sunflower, sigaw ni Aiden. Ako naman po apple tree, sabi ni Andre. Ako, gusto ko po ng roses, sabi ni Amelia. Natatawang napailing si Madam Helena. Mukhang marami tayong itatanim, wika niya at labis ang sayang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang buwan, mas naging matibay ang relasyon nilang lahat. Mas naging maalaga si Adrian bilang ama at mas naging malapit si Madam Helena sa kanyang mga apo. Isang gabi, habang nasa sala sila at nanonood ng pelikula, biglang yumakap si Aiden kay Adrian. Daddy, salamat po kasi kasama ka na po namin. Nagkatinginan sina Adrian at Freya. Napangiti si Adrian at marahang niyakap ang anak. Dapat akong magpasalamat anak dahil dumating kayo sa buhay ko. Matamis na tura ni Adrian. Ngumiti rin si Freya at napatingin kay Madam Helena na tahimik lang pero halatang masaya habang pinagmamasdan silang lahat. Sabi ko na nga ba, hindi pa huli ang lahat para sa pamilya natin. Mahina, ngunit matamis na sabi ni Madam Helena. At sa gabing yon, ramdam nilang lahat ng tunay na kahulugan ng isang pamilya. Hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Masaya si Freya habang pinagmamasdan ang mga anak niya. Dati iniisip niyang kakayanin niyang palakihin silang mag-isa. Pero hindi niya inakala na darating ang araw na may buo silang pamilya. Ngayon ay kasama na nila si Adrian, pati na si Madam Helena. Habang nag-aalmusal sila isang umaga, biglang nagsalita si Andre. Daddy, Mami, kailan po kayo ikakasal? Inosenteng tanong nito habang umunguya ng tinapay. Halos mabulunan si Freya sa iniinom niyang kape, habang si Adrian naman biglang natigilan. Nagkatinginan silang dalawa, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Oo nga, Mami, sabat naman ni Amelia. Kapag kinasal na po kayo, magiging masaya na po ang family natin. Masiglang dagdag ng bata. Tumawa si Madam Helena at tumingin kay Adrian na para bang inaasar ito. Mukhang may punto ang mga apo ko, Adrian. Sambit ni Madam Helena na may ngiti sa labi. Tama, pakasalan mo na si Mommy, Daddy, sigaw naman ni Aiden. Halos malaglag si Freya sa kinauupuan niya sa sobrang pagkapahiya. Mga anak, kumain na lang muna kayo. Pilit niyang iniiba ang usapan, ngunit mas lalong natuwa ang triplets sa kanyang reaksyon. Bakit po namumula kayo, Mami? Tanong ni Amelia habang nakangisi. Kasi po, gusto rin ni Maming pakasalan si Daddy. Sabay na sagot ni na Aiden at Andre. Hindi napigilan ni Adrian ng matawa. Umiling siya tsaka ginulo ang buhok ng tatlong bata. Sino nagturo sa inyo ng ganyan, ha? Natatawang tanong ni Adrian. Kasi po sa cartoons na pinapanood namin, kapag po nagmamahalan ng isang lalaki at babae, nag-aasawa po sila. Paliwanag ni Andre. Lalong tumawa si Madam Helena. Mukhang may punto ang mga apo ko, Adrian. Hindi mo na ito pwedeng takasan. Panunodyo ng ginang. Napangiti si Adrian habang nakatingin kay Freya.
Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na mailang, parang may kung anong kilig siyang naramdaman. Si Freya naman, hindi makatingin ng diretso kay Adrian. Hindi rin niya maipaliwanag, pero parang may naramdaman siya na kakaibang damdamin sa kanyang puso. Simula ng araw na yon, hindi maiwasan ni Freya at Adrian na mapansin ang maliit na pagbabago sa kanilang pagitan. Isang hapon, habang nag-aayos si Freya ng mga laruan ng triplets sa sala, bigla na lang siyang natigilan nang maramdaman niyang may sumusuot na kwintas sa kanyang leeg. Lumingon siya at nakita si Adrian na nakatayo sa likuran niya. May hawak na maliit na kahon. "Para sa'yo." Mahina, ngunit matamis ang sabi nito. Nagulat si Freya. "Bakit?" "Wala lang," sagot ni Adrian. "Gusto ko lang na bigyan ka ng regalo." Hinawakan ni Freya ang pendant ng kwintas at hindi niya napigilang mapangiti. "Salamat, Adrian." Nagtagpo ang mga mata nila at sandali silang nanahimik. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, biglang sumulpot si Amelia sa kanilang pagitan. "Wow! Ang ganda ni Mami! Ang sweet mo po, Daddy!" Sigaw ng bata. Maya-maya pa, dumating na rin sina Aiden at Andre. "Daddy, bigyan mo rin po kami ng kwintas." Sabay na sigaw ng dalawa. Napangiti si Adrian at yumuko sa harapan ng triplets. "Bibilhan ko kayo pero dapat aalagaan ninyo ha." Sa tuwa, sabay-sabay na napasigaw ang tatlo. Napailing na lang si Freya habang pinapanood ang tatlong makukulit na anak. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na sumulyap muli kay Adrian at nakita niya itong nakatingin din sa kanya. May malambing na ngiti sa labi na lumabas sa kanyang labi. Isang gabi habang natutulog na ang triplets, nagpaalam na si Adrian kay Freya. "Uuwi na ako. Good night." Tumango si Freya. "Good night din." Ngunit bago pa makalabas ng pintuan si Adrian, biglang lumakas ang ulan. "Mukhang hindi ka na makakauwi, anak," sabi ni Madam Helena habang sumisilip sa bintana. "Dito ka na lang matulog." Napakamot sa ulo si Adrian. "Ano kasi?" Hindi na naituloy pa ni Adrian ang sasabihin nang mas lalong lumakas ang ulan. Tumingin si Freya kay Adrian tsaka napangiti. "Mukhang wala kang choice." Mahina niyang wika. Dahil sa biglaang pag-ulan, napilitan si Adrian na magpalipas ng gabi sa bahay ni na Freya. Hindi naman ito malaking problema dahil may guest room. Ngunit habang nasa sala sila at tahimik na nag-uusap, pareho nilang naramdaman na may nagbago sa kanilang pagitan. Hindi lang sila basta magulang ng triplets, may kakaibang koneksyon na silang dalawa. Isang bagay na hindi na nila kayang itanggi. At sa gabing yun, habang natutulog ang triplets, si Adrian at Freya naman ay muling nakatagpo ng panibagong dahilan para muling maniwala sa pagmamahal. 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik si Adrian sa buhay ni Freya at ng triplets. Ngayon ay 6 na taong gulang na ang 3 bata. Mas makulit, mas madaldal at mas matatalino. Pero bukod sa pagiging malilikot, napansin ni Adrian na parang may pinaplano ang mga ito sa tuwing kasama niya ang kanilang mami. Sa loob ng 3 taon, unti-unting nagbago ang paraan ng pagtrato ni Adrian kay Freya. Kung noon ay puro responsibilidad lang ang nasa isip niya, ngayon ay hindi niya na maitatanggi na may espesyal na siyang nararamdaman para sa ina ng mga anak niya. Kapag nagluluto si Freya, madalas siyang lumapit sa kusina para tumulong. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita ito ng malapitan. "Bakit ka nandito? Hindi ka naman marunong magluto." Natatawang sabi ni Freya isang beses habang hinihiwa ang mga gulay. "Malay mo, baka may matutunan ako," sagot ni Adrian habang nakatayo sa tabi niya. "O baka gusto ko lang na katabi." "Naku Adrian, baka gusto mong ikaw na lang ang magluto," wika ni Freya. "Hindi, sige, dito na lang ako," sagot ni Adrian. Hindi nakaligtas sa mga kakaibang kilos ni Adrian sa 3 bata. Sa tuwing mahuhuli nilang nakatitig si Adrian kay Freya, nagtitinginan sila at nagbubulungan. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, bigla na lamang nagsalita si Amelia. "Daddy, crush mo po ba si Mami?" Halos mabilaukan si Adrian sa iniinom niyang kape habang si Freya naman ay natigilan. "Amelia," sita ni Freya.
pero hindi natinag ang triplets. Kasi po daddy, palagi kang nakatingin kay mami, tapos gusto mo palaging tumabi sa kanya. Sabat ni Aiden. Tapos kapag si mami ang kasama mo, ang saya-saya mo. Dagdag pa ni Andre. Napatingin si Adrian kay Freya na namumula na sa hiya. Hindi niya alam kung paano ang isasagot pero napangiti siya. Paano? Kung crush ko nga ang mami ninyo. Nanlaki ang mata ng tatlong bata. Sabay-sabay silang napahiyaw habang nagtatatalon sa tuwa. Dahil sa pangaasar ng mga bata, isang gabi, nagdesisyon silang tulungan ng daddy nila na mapasaya si Freya. Habang inaantok-antok na si Adrian sa sala, lumapit sa kanya ang tatlo at sabay-sabay na bumulong. Daddy, gusto ni mami ng flowers po. Wika ni Amelia. At gusto niya po ng chocolate. Dagdag pa ni Andre. At gusto niya ng surprise date. Magiliw na singit naman ni Aiden. Nagkatinginan ng tatlong bata at sabay-sabay na tumango. Tama, surprise date daddy. Sabay-sabay nilang wika. Napatingin si Adrian sa kanila. Talaga? Paano niyo naman nalaman? Nagtatakang tanong ni Adrian. Narinig po namin siyang kausap yung kaibigan niya dati. Gusto raw po niya ng mga ganoon. Sagot ni Amelia. Mukhang magagaling kayong espiya. Wika ni Adrian na may ngiti sa labi. Siyempre, kaya po ikaw daddy, gawin mo yan ah. Sabi ni Andre. Para maging forever na kayong happy ni mami. Dagdag naman ni Aiden. Habang pinapanood ni Adrian ng triplets na excited sa plano nila, doon niya na-realize na hindi lang siya ang gustong bumuo ng kanilang pamilya, pati na ang mga anak niya. Kinabukasan, sinunod ni Adrian ang payo ng triplets. Bumili siya ng bouquet ng paboritong bulaklak ni Freya at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Nang umuwi siya, nagkunwaring walang alam si Freya pero kita sa mukha niya ang pagkabigla nang iabot niya ang mga regalo. Ano to? Nagtatakang tanong ni Freya. Para sa'yo, wala namang espesyal na okasyon pero gusto ko lang na mapasaya ka. Sagot ni Adrian. Napatingin si Freya sa kanya, hindi alam ang sasabihin. Bakit naman? Takang tanong ni Freya. Dahil gusto kong ipakita na mahalaga ka sa akin. Diretsyong sagot ni Adrian. Natigilan si Freya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya akalain na maririnig niya iyon kay Adrian. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Pero naramdaman niya ang unti-unting pagtibok ng puso niya para dito. Sa sulok ng sala, nakasilip ang tatlong bata, pabulong na nagsasaya. Gumagana na ang plano natin, bulong ni Amelia. Tama, ang galing natin, sabi ni Aiden. Next step natin, surprise date. Excited na dagdag ni Andre. Habang pinagmamasdan ng triplets ang kanilang mami at daddy, alam nilang hindi na magtatagal, magiging isang buong pamilya na silang muli. Hindi lang sa papel, kundi pati sa puso. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang naging masaya ang pamilya ni Freya at Adrian. Hindi lang dahil sa kanilang tatlong malilikot pero mababait na anak, kundi dahil sa lumalalim nilang samahan bilang magkasintahan. Simula nang ipakita ni Adrian ang tunay niyang nararamdaman, hindi niya na ito itinago. Naging mas sweet siya kay Freya. Madalas siyang magdala ng bulaklak. Mahilig siyang magluto para sa kanila. At mas lalo niyang pinapahalagahan ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya. Ang triplets naman, laging may pakana. Madalas nilang iniiwan ng mami at daddy nila nang magkasama para magkaroon ng alone time. Sa tuwing magkausap si Freya at Adrian, tsak na may tatlong munting mata na nagmamasid sa kanila. Sinisigurong maayos ang misyon nilang mapanatili ang tamis ng pag-iibigan ng kanilang mga magulang. Isang gabi habang nagdi-dinner sila, bigla na lamang sumigaw si Amelia. Mami, Daddy, kailan po kayo magpapakasal? Tanong ni Amelia. Nagkatinginan si Freya at Adrian, parehong nagulat. Oo nga Mami, dapat po magpakasal na kayo, sabat ni Andre. Para forever na po tayong buo, dagdag naman ni Aiden. Napangiti si Adrian, tsaka seryosong hinawakan ng kamay ni Freya. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang magpakasal ka sa akin? Nakangiting tanong ni Adrian. Napatulala si Freya. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Nang tignan niya si Adrian,
Nakita niya sa mga mata nito ang tunay na pagmamahal, isang bagay na matagal niya nang hiniling pero hindi niya inaasahang darating sa ganitong paraan. Oo, Adrian, gusto kong maging asawa mo. Sagot niya, halos maluha sa saya. Agad na sumigaw sa tuwa ang triplets. Nagkukulitan at nagtatatalo ng tatlo habang niyayakap si Freya at Adrian. Dumating ang araw ng kasal. Isang simple pero napakagandang seremonya ang naganap na dinaluhan na malalapit nilang kaibigan at pamilya. Suot ang kanyang puting gown, lumakad si Freya sa altar habang pinanonood siya ni Adrian na may ngiti sa labi. Sa tabi ng kanyang daddy, nakatayo ang triplets bilang kanilang little best man at flower girl. Nang sabihin ng pari ang salitang, "Maaari mo nang halikan ng iyong asawa." Agad na niyakap ni Adrian si Freya at hinalikan ito na puno ng pagmamahal. Sa likuran nila, ang tatlong bata nagpapalakpakan at sumisigaw. Finally! Sabay-sabay na sigaw ng triplets. Mula noon, mas lalo pang naging masaya ang kanilang pamilya. Mas naging buo, mas naging matibay, at mas naging puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng almusal. Madalas silang magbanding sa park, maglaro sa bahay, at gumagawa ng masasayang alaala. Si Madam Helena na ngayon ay isang proud na lola ay hindi rin nawawala sa eksena. Palaging nagbibigay ng oras para sa kanyang mga apo. "Mommy, Daddy, sobrang saya ko po," sabi ni Amelia isang gabi habang yakap-yakap ang dalawa. "Ako rin, ang saya-saya na natin," dagdag ni Andre. "At wala nang aalis sa pamilya natin," sabi ni Aiden, tsaka yumakap sa kanila ng mahigpit. Niyakap ni Freya si Adrian at ang kanilang mga anak. "Oo anak, wala nang iwanan habang buhay tayong magkakasama," sagot ni Adrian. At sa gabing yun, sa ilalim ng mapayapang langit, tuluyang nabuo ang isang pamilya. Isang pamilya na dumaan sa maraming pagsubok, pero sa huli, pinili ang pagmamahal at paninindigan sa isa't isa. Sa buhay, hindi natin palaging makokontrol kung paano magsisimula ang ating kwento. Minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan, pero may paraan tayo para piliin kung paano natin ito tatapusin. Ang tunay na pamilya, hindi lang nakabase sa dugo kundi sa pagmamahal, sakripisyo at paninindigan para sa isa't isa. At higit sa lahat, kapag may tunay na pagmamahal, walang imposible kahit ano pa ang pinagdaanan. May pagkakataon pa ring bumuo ng masayang wakas.